Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ipanin niyo ang trompeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito ng ating banal na misa, itong healing mass dito sa Veritas, hilingin natin sa Diyos na gawaran tayo ng grasya ng pagpapatawad para sa ating mga kasalanan na ating nagawa. Nadala naman ang ating mga kakulangan at mga kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa araw ding ito, ating ipinagdiriwang ang paggunita kay Santo Tomas de Aquino, isang paring Dominikano at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa angmang dako at lahat mong mga kaaway
ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagtagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad na nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging mag-ahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan namay nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan.
agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumigil ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito ay tumubo, lumago, at nag-uhay ng mainam. May uhay na tigtatalumpo, tiga-anim na po, at tigsasandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuro sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kundi gayon marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagkadakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng mga hasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanglalamig. Ang iba ay tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita ay nawala na ng puwang sa kanilang puso, hanggat hindi sila makapamunga. Ngunit ang iba ay tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga ng may tigtatatungpo, may tiga-anim, at may tigsasandaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po, kung kayo po ay nagsimba kahapon at taimtim na nakikinig sa ating ebanghelyo, ang pinagnilayan po natin kahapon ay tungkol sa salita ni Jesus nang sabi niya, ang aking mga kapatid at ang aking ina ay yung tumatalima o sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kahapon ang ating Panginoon ay sinabihan na ang ina o kaya yung mga kapatid ay nasa labas na naghihintay sa iyo. At agad-agad itong sinagot ng ating Panginoon, ang aking mga kapamilya, ang aking mga kapatid ay yung tumatalima sa salita ng Diyos, yung sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, atin na namang ipagpatuloy ang ating pagninilay ngayon tungkol naman ito sa talinghaga, tungkol sa manghahasik. At ang hinasik ng mga hasik na ito ay siyang buto na kung saan ang butong ito ay salita ng Diyos. At mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, na sa ebanghelyo natin ngayon, ito lang po malamang ang natatanging ebanghelyo na pinapaliwanag ni Jesus ang tungkol sa talinghaga
sa talinghagang ito. Maraming mga parable, maraming mga talinghaga na hindi ito pinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa talinghagang ito, because someone asked for an explanation, for further explanation, kaya agad-agad na pinaliwanag ito ng ating Panginoon. Sabi sa ating Panginoon dito sa ating Ebanghelyo ay tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kundi gayon marahil sila ay magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Mga kapatid, alam naman natin na napakaganda at very inspirational ang salita ng Diyos. Araw-araw natin itong napapakinggan sa misa, sa mga Bible sharing. And the Word of God is a source of our consolation. The Word of God is the source of our hope. The Word of God is the source of yung guide natin sa pang-araw-araw. Naging guide natin ito sa pang-araw-araw natin sa buhay. Inspirational. Pero alam niyo po, kahit gaano kaganda ang salita ng Diyos, kung wala tayong magandang pakikipagrelasyon sa Diyos at pakikitungo sa Diyos, ay binabaliwala natin ang Kanyang salita. Binabaliwala natin ang Kanyang mga payo sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya nga mahalaga talaga sa buhay upang unawain at sundin natin ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Maganda na makipagkaibigan muna tayo sa Diyos. Makipagrelasyon muna tayo sa Diyos. Kilalanin muna natin ang Diyos. At hayaan din natin ang Diyos na makipagrelasyon sa atin, makitungo sa atin, makipagkaibigan sa atin. At higit sa lahat, samahan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Kahit anong ganda ng salita ng Diyos, kahit anong ganda ng selebrasyon, kung wala tayong pakikipagrelasyon sa Diyos, hindi natin maunawaan at hindi tayo tatalima sa salita ng Diyos. Sabi po yan sa ating Ebanghelyo, ang makinig at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. At ano ang dahilan kung bakit natin hindi naunawaan ang salita ng Diyos? Na napakaganda naman ang mga nilalaman nito dahil nga kulang tayo sa pakikipagrelasyon at pakikipagkaibigan sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Diyos to change our ways, baguhin natin ang ating buhay, and allow ourselves to be guided by the words of God, which is the source of our inspiration, which is the source of our consolation, our hopes. At yan ang salita ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga iba't ibang disposition kung paano daw natin tanggapin ang salita ng Diyos. Una, may mga mananampalataya, may mga kapanalig na tinanggap naman nila ang salita ng Diyos, pero hindi ito nagduel sa kanilang puso, no? Dahil matigas ang kanilang puso. Arrogante, hambog, ayaw magpag-guide sa salita ng Diyos. May mga iba naman, nakinig naman sa salita ng Diyos, tinanggap naman ang salita ng Diyos, pero maraming mga concerns sa buhay, career, trabaho, okay lang po yan, wala naman pong problema, mga problems, mga worries, pero hindi nagiging sentro ang salita at kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kaya agad-agad sa panahon ng problema, sa panahon ng may mga kapangitan na nangyari sa buhay, agad-agad sumusuko dahil hindi naging sentro sa buhay niya ang salita ng Diyos. At yung pangatlong disposisyon, ay yun yung
tumatalima talaga sa salita ng Diyos. Yun yung mga taong tinanggap, narinig ang salita ng Diyos, hinayaan ito na gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay, gumalaw ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, hindi umiiwas sa salita ng Diyos, mas lalong lumalapit sa grasya at biyaya ng Diyos. And they allow themselves to be guided by the Word of God. And sana tayo, kagaya sana tayo nung halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, na sabi niya, ito yung mga taong namunga ng masagana dahil natuto silang tumalima sa kalooban ng Diyos. Kaya, higit sa lahat, mga kapatid, kung gusto nating mas lalong mapadali at hindi mabigat sa atin na unawain at sundin ang salita ng Diyos, ang kanyang kalooban, hayaan mo na makipagrelasyon ang Diyos sa iyo, makipagkaibigan ang Diyos sa iyo. Balikan po natin ang sinabi ng ating Panginoon kahapon, ang aking mga kapatid, ang aking ina, ang aking kapamilya, ang aking kapanalig ay yung tumatalima sa salita ng Diyos o di kaya sa kalooban ng Diyos. Panalangin ng bayan, tinuruan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang maghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, banal na mga hasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos ang ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas Aquino ay ginugunita at kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Tomas Aquino na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami diya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain ni Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Santo Tomas de Aquino,
kami ay matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amin po kayong inanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate dahil sa Eucharistia nagmumula ang katotohanan. Para sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department number 8925-7931, local number 129-131 at 137. O di kaya kayo po ay mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ale Nahe. Maraming salamat mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, kumayo kayo at taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.